Isang magandang gabi sa ating lahat at alam ko tayong lahat ay naghahanda sa pagdiriwang ng Pasko at bahagi nito ay ang taunang ginagawa natin na simbang gabi. Sana nasusubaybayan ninyo ang mga post ko tungkol sa gospel reading sa ating leksyonaryo at kung nasusundan ninyo, sana ay natatandaan ninyo yung 7 keywords na binigyan ko ng pansin sa loob ng 7 linggo bago ang pagsapit ng Pasko. At yung mga katangian na yon ay ipinapanalangin kong tayo ay magkakaroon bilang mga, hindi lamang bilang mga kaanib ng church, kundi bilang mga disciples o mga tagasunod ni Jesus. Sinusubaybayan natin ang kwento ng buhay ni Jesus mula sa pangako, pagsilang, sa kanyang paglaki, sa kanyang ministeryo, sa kanyang kamatayan, muling pagkabuhay, at ang kabuuang kwento nga ng ginawang pagmimisyon ng ating Panginoong Jesus bilang anak ng Diyos na nasilang na katulad natin sa anyo ng tao. Ngunit naparito siya upang ang tadhana ng tao ay mabago, pati na ang kalikasan ng tao ay mabago. At sa pamamagitan ni Jesus, ang isang bagong kalikasan ng tao ang siyang naririto at sinusundan natin. Para sa marami, ang Pasko ay masaya. Para sa marami, ang Pasko ay kasiglahan. Para sa marami, ang Pasko ay pagdiriwang. Pero sa Paskong ito, katulad ng nakaraan, may mga taong hindi sapat ang katulad ng nararanasan natin na pagdiriwang. Kulang na kulang ang pwede nilang magawa sa pagdiriwang ng Pasko. Sa kadahilan ng merong kaguluhan sa kanilang mga bansa. Alam natin ang gulo sa Ukraine. Alam din natin ang gulo ngayon sa Gaza. Ang kawalan ng pagrespeto sa buhay ng tao ay nangyayari sa parehong lugar na ito. At nangyayari ito sapagkat mayroong maling paggamit ng kapangyarihan. Isa sa dapat nating masundan sa pagkukwento ng Advent, sa pagkukwento ng Kapaskuhan, ay yung kung tayo ay bumabasa ng isang episode, dapat nakikita natin to sa mas malawak na istruktura ng pagkukwento sa gospel. Para sa gabing ito, yung binibigyan natin ng pansin ng mga talata tungkol sa ginawa ni Herodes na pagpaslang sa mga bata 2 taon pababa ay isa sa mga abuso, karahasan, at kawalan ng respeto sa buhay ng tao na makikita natin sa kasaysayan. Karumal-dumal ng ganitong uri ng pagpatay sa mga bata. Kaya para sa iba, hindi masaya ang Pasko. Nais kong ipakita ang larawang ito ng kwento tungkol kay Herodes sa higit na mas malawak na istruktura ng kwento ng Ebanghelyo. Sa Lucas, hindi lamang si Herodes ang may papel sa kwento nito. Sa Lucas, ang kwento ay bumabanggit sa emperador na si Cesar Augusto. Ganon din sa gobernador ng Syria
na si Quirinius, o sa salin sa Tagalog, popular version ay Sirenio. Pero hindi kaya mas madaling tawagin na lang natin Quirino. At parang popular pa sa atin, ang pangalang Quirino. Nais kong makita ninyo na ang sitwasyon ng pananakop ng Roma sa tinatawag natin Palestina. Alam niyo yung mapa na nakalagay sa mga Biblia natin, Palestina ang nakalagay doon. No? Kaya ang tawag ko dyan ay Palestina. Matagal nang ginagamit yan. Bago pa nagkaroon ng estado ng Israel, yung mga mapa ay ginagamit ang tawag sa lugar na yan ay Palestina. Kaya nga, marami rin mga Palestinong Kristiyano ang kasama sa mga hindi masaya sa panahong ito dahil patuloy na nababawasan ang bilang ng mga Palestinong Kristiyano dahil sa karahasan na nagaganap sa lugar ng Palestina na tinatawag natin ngayong Israel. Nais kong makita nating lahat na ang pagkikwento tungkol sa isang sanggol na very vulnerable. Alam natin, ang larawan ng isang sanggol, kulang sa kakayahan na buhayin ng kanyang sarili, kulang sa kakayahan na protektahan ng kanyang sarili. Wala nga kung tutuusin kakayahang pangalagaan ng kanyang sarili. Very vulnerable ang sanggol. Pero ang larawan ng Pasko ay larawan ng pagsilang ng isang sanggol sa gitna ng isang makapangyarihang imperyo na sumakop at pumatay para sakupin ang bayan ng Palestina. At ang kapangyarihang ito ay siyang konteksto ng sitwasyon sa Palestina noong panahon ni Jesus. Ang konteksto na may mga makapangyarihang katulad ng Emperador Augusto Cesar at ng Haring Herodes ng tinatawag nating Palestina o Israel. At yung gobernador ng Syria na si Sirenio. Ang magkakatahing istruktura ng kapangyarihan ng mga taong ito para sa Roma ay siyang background, socio-political background ng kwento kung saan isinilang si Jesus sa panahong iyon. Mga kapatid, ang larawan ng isang sanggol ang siyang itinatapat sa larawan ng isang imperyo na pagano. Isang imperyong hentil na sumakop sa bayan ng Diyos. Imagine niyo yun. Ang larawan ng isang sanggol na vulnerable, ang katapat ng larawan ng isang mapabuksang imperyo na ang estruktura ng kapangyarihan ay nailalarawan ng Gobernador Sirenio, Emperador Augusto Cesar, at ni Herodes. Kaya ang pagpatay na ginawa ni Herodes sa mga sanggol noong panahong iyon ay maliwanag na larawan ng kapangyarihan ng imperyo. Larawan ng kapangyarihan ng isang imperyong hentil. Larawan ng isang kapangyarihang sumakop sa bayan ng Diyos. Larawan ng isang imperyo na nararapat palitan ng paghahari ng Diyos. Sa ganoong diwa natin dapat makita kung ano ang mas malawak na larawan nung ginawa ni Herodes. Dapat natin makita
na ang larawang ito ay larawan ng desperasyon. It is a desperate picture of the power that opposes righteousness, the power that promotes injustice, the power that does not respect life. At yung larawan ng isang sanggol na isinilang sa gitna ng poder na katulad ng Roma, katulad ni Herodes, katulad ni Emperador Cesar Augusto, ito ay larawan ng buhay laban sa kamatayan. Liwanag laban sa karahasan, kadiliman ng karahasan. Pag-ibig ng Diyos na ipinangako laban sa pagpuksa ng buhay na larawan ng imperyo. Itong contrast na ito ng dalawang larawan, isang sanggol at isang imperyo na makapangyarihan, ang siyang dapat nating nakikita sa kwento ng Kapaskuhan. Sa Lucas, magandang alalahanin natin kung paano tinanggap ni Maria ang plano ng Diyos. Yung awit niya na tinatawag nating Magnificat, yung awit niya na nagpupuri sa Diyos, inaawit pa nga natin yan. Merong awit na Tagalog na sumikat noong bandang 80s, no? Na awit ni Maria. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Yung parteng yan ay hindi basta praise song yan. Napakalalim ng mensahe niya na sinasabing ang mga nasa itaas, nasa kapangyarihan ay ibababa. Yung larawan na yan ng inawit ni Maria ay larawan ng higit na malaking istorya na nagaganap higit sa pagpuksa ng buhay ng mga sanggol na ginawa ni Herodes sa kwento ng Mateo. Ang larawan na hindi lahat ay masaya dahil may mga nakararanas ng katulad ng karahasan na ginawa ni Herodes. Dapat sana nating tandaan, hindi yan ang permanenteng larawan sa kasaysayan ng Ebanghelyo. Hindi yan ang higit na malawak na larawan sana sa kasaysayan ng tao. We should overcome the abuse of power. We should overcome the lack of respect for human rights and human life, human dignity. We should overcome the darkness often employed by those who have power. Alam niyo sa Biblia, marami sumisitas ng Roma 13, no? Yung tungkol doon sa kapangyarihan ng gobyerno. That is not absolute. When the powers of government and empires no longer respect the purpose for which they are given, then that power is misused. Kung ang kapangyarihan na dapat sana ay nagagamit para paglingkuran ang buhay ng tao ay hindi na nagagawa ng may kapangyarihan, that no longer becomes a valid use of power. At sa Biblia, tatandaan natin yung inaawit natin sa Hallelujah Chorus. Kung anuman yung mga kapangyarihang mapamuksa sa kwento ng Apokalipsis, no? Yung kwento tungkol sa awit ng Hallelujah Chorus na galing sa Apokalipsis ay dapat nating matandaan. Yung parting kinakanta natin, the kingdom
of this world has become the kingdom of our Lord and of His Christ. Isama ninyo yung awit ni Maria na inaawit yung katarungan na ipapataw ng makapangyarihang Diyos sa mga gumagamit ng kapangyarihan hindi ayon sa pagbibigay ng buhay, kundi sa pagkitil ng buhay. Yung ginawa ni Herodes, lumikha ng matinding kalungkutan at pagluha. Ngayon, marami yung lumuluha sa Gaza. Nadagdagan yung mga lumuluha sa Ukraine. Siguro marami pang ibang lumuluha dahil nagugutom. Nagahari ang karamdaman dahil sa kahirapan. Walang makain sa panahon ng Pasko. Hindi ito ang final word. Hindi ito ang final na kwento. Hindi si Herodes ang final na kwento o ang mga katulad niya. Ang final na kwento, ang batang si Jesus, ang sanggol na si Jesus na vulnerable, makatatakas siya sa plano ni Herodes. Makaliligtas siya sa plano ni Herodes. Lalaki ang sanggol na ito. Magmiministero siya. Makatutulong siya sa naghihirap. Makatutulong siya sa mga makasalanan upang makapagbago. Makatutulong siya sa mga may sakit upang gumaling. At kung kahit na siya ay mamamatay sa krus, mabubuhay siyang muli. Magtatagumpay ang buhay na ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Si Herodes, si Emperador Cesar Augusto, ang gobernador ng Syria na si Cirenio, lahat sila ay lilipas. At ang mananatili ay ang paghahari ng Diyos at ng Kristo. Awitin natin yung Hallelujah chorus. Hallelujah, 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 Hallelujah. Katulad ni Maria, magpuri tayo sapagkat magtatagumpay ang plano ng Diyos sa mga Herodes, sa mga Augusto Cesar, at sa mga Cirenio ng Syria. Magtatagumpay siya sa anumang kapangyarihan na pumupuksa ng buhay, sapagkat ang Diyos ay Diyos ng buhay, Diyos ng pag-ibig, Diyos ng pagliligtas. Mga kapatid, hindi magiging maganda ang Pasko. Hindi magiging masigla ang Pasko. Kahit na kayo ay nagpa-party. No? Kahit na tayo ay nagdiriwang. Kung hindi natin lubos na makikita ang kwento ng isang sanggol na pwedeng patayin ni Herodes, hindi magtatagumpay si Herodes. Hindi magtatagumpay ang isang imperyong mapamuksa. Hindi magtatagumpay ang kakulangan ng paggamit ng kapangyarihan para sa buhay. Nawa, sumainyo, sumaatin ang Diyos na nagbibigay ng buhay. Ang Diyos na inibig, na isilang ang Panginoong Hesus sa ating anyo upang simulan ang isang bagong pagkatao. Kasama dapat tayo doon. Sana isisilang ang ganyang bagong pagkatao sa bawat isa sa atin. At pagpalain tayo.